Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Before we start po, let's pray. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na pinagkalab niyo po, Lord. Lord, ilayo niyo po ako sa anumang error, Panginoon. Tago niyo ako sa iyong banal na likuran, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan. Ang text po natin ngayon ay matatagpuan po sa Matthew 19, verse 26. Basahin ko po. Sabi po dito, for us to enter the kingdom of God, we must deny ourselves of worldly positions and see the kingdom of God our priority. We must also understand that wealth is good, especially the one gotten from the blessings of God. But wealth that has taken the place of God in our lives has become a curse and can hinder one from eternal life. And purihin po natin ang salita ng Panginoon. And ang title po natin ay With God All Things Are Possible. Amen. So napakaganda ng title na ito, and talagang nire-remind tayo talaga ng itong title na ito sa buhay natin. Amen po ba? Naging favorite verse ko din siya dahil yun nga sa dahil napakaganda ng verse na ito. And yun, mayroon po tayo tatlong point. First point po natin is hope. Sabi po dito, marami man tayong battles na pinagdadaanan, hindi tayo iiwan ng Lord because God is always here to protect them. Amen. Hindi na tayo pababayaan. Magtiwala lang tayo dahil walang imposible sa pwedeng gawin ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? And yan, sabi din dito, iwan man tayo ng lahat, pero si Lord hindi tayo iiwan. Kung di natin kaya, kung nabibigatan na tayo, then surrender into the Lord. Dahil sa bawat problema, sa bawat struggles, sa bawat hirap na dinadaanas natin, si Lord yung nagbibigay ng kalakasan at mas lalo tayong pinapatatag. Amen. So, sabi po dito, bawat battles na pinagdadaanan po natin is hindi tayo iiwan ng Lord. Amen. At sinabi din dito, iwan man tayo ng lahat, pero si Lord hindi tayo iiwan. Grabe, napakaganda ng salitang ito. Amen po ba? Dahil tunay nga na hindi tayo talaga iniwan ng Lord since nung ipinako siya sa krus. Amen. Na hindi niya tayo iniwan na parang tayo yung magiging kabayaran doon sa kasalanan. Amen po ba? Bagkus mas nanatili yung pagmamahal ng Lord sa atin. Kaya ipinagkaloob niya yung buhay niya para sa sanlibutan. Amen po ba? And yun, yun nga, tayo bilang tao is walang tao na hindi nakakaranas ng pagsubok. Amen. Hindi natin alam na yung pinagdadaanan pala natin is may mga ibang tao pa pala na mas grabe yung pinagdadaanan nila. Amen. Hindi natin alam na mas grabe din pala yung iyak nila, mas grabe din pala yung tindi ng bigat sa puso nila. Amen po ba? And salamat kay Lord dahil sa bawat problema, sa bawat struggle, sa bawat bigat na nararamdaman natin is si Lord yung kalakasan natin. Amen. At hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Dahil sabi nga dun sa isang verse na hindi papahintulot ng Lord higit sa iyong makakaya. Amen. Hindi rin sinabi ng Lord na mag-isa mo lang na
lumalaban sa bawat problema sa buhay. Amen. And yun, tayo bilang tao rin is magkakaiba or hindi natin masabing pare-parehas yung mga problema natin, ganun na may mga tao din na ang problema nila sa family, yung iba is problema sa financial, yung iba problema sa school, problema sa mga tao or yung mga taong naninira sa kanila. Amen. Pero nire-remind tayo ng Lord na walang posible sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? And yun, gusto ko lang din i-testify na yun, dumaan din tayo sa battles, ganun. And at some point is grabe yung parang grabe din yung yung naranasan natin na hindi tayo nakapag-focus masyado sa pagre-review. That time nun is exam and proposal defense pa natin nun. And yun, grabe, parang hindi, parang kulang na lang is babagsak na tayo, ganun. And as in parang gusto mo nang gumive up, ganun, parang hirap na dahil mo nang iniisip, ganun. Then bukas exam mo is yun, grabe. Alam ko din na hindi lang din ako yung nakakaranas ng ganong problema or struggles. Alam ko lahat ng tao is nakakaranas ng struggle sa buhay. Amen. Dahil walang tao hindi nakakaranas ng problema. Amen. And hindi rin walang pinipiling tao, mayaman yan or mahirap, lahat tayo nakakaranas ng problema. Amen po ba? And yun, kung napagtagumpayan ng ibang tao or kung sino mang mga tao is I know for sure na bawat isa sa atin ay mapagtatagumpayan yung mga battles or struggles na kinakaharap natin ngayon. Amen. Hindi ko man alam kung ano yung mga problema nyo or ano yung mga nabibigatan kayo, pero magtiwala lang tayo na maipapasa natin ang mga problema na ito. Amen. Dahil unang-una is kasama natin ang Lord. Amen. At si Lord ang magpapasa sa atin sa ganitong situation. Amen po ba? And yun, that time, nung di tayo parang masyado okay, ganun, di na tayo stable yung natin kasi nga marami tayong iniisip nun. And yun, pinag-pray ko na lang na Lord, kayo na pang bahala. Lord, alam ko po na hindi niyo pababayaan. Amen. And yun, grabe din si Lord kasi hindi ko man hindi ko man hinihintay yung pinag-pray ko na Lord, sana ganito, Lord, sana maging okay na. Pero kapag talaga nagtitiwala ka kay Lord, amen, yung mga imposible na inaakala mo mangyayari is pag si Lord pala yung gumalaw, posible. Amen po ba? Kaya huwag tayong mawawalan ng tiwala, huwag tayong mawalan ng pag-asa, mag-pray lang tayo, hindi man natin agad-agad nakikita yung result sa prayer natin, pero may tamang panahon para sa mga prayer natin. Amen po ba? Dahil never tayong bibigay ng Panginoon. Amen. And number 2 point po natin is trust. Sabi po dito, magtiwala lang tayo kay Lord dahil hindi niya hahayaan na malayo tayo sa Kanya dahil mahal tayo ng Lord. And sabi po dito, for anyone who becomes a disciple of Jesus, there is command to die the current way one is living. Repent and turn to the opposite direction in order to go with Christ. Amen po ba? And yun, sabi din dito,
kapag nawawalan tayo ng pag-asa or parang yung parang feel natin is lubog na tayo or palubog na tayo, amen. Pero si Lord yung mag-aabot sa atin pabalik sa Kanya, amen. Dahil ayaw ng Lord na mawala yung relationship natin sa Kanya. Ayaw ng Lord na iwan natin siya, amen po ba? Kaya magtiwala lang tayo, amen. Dahil hindi tayo bibiguin ng Panginoon, amen. And yan, alam ko din na bawat sa atin ay may pinagpipray or may hinihintay na kasagutan sa mga prayer, amen. Pero gusto ko lang pong sabihin na huwag po tayong mawawalan ng tiwala, amen. Masalo po nating taasan yung tiwala natin masyado. Lagi lang po tayong mag-pray, manampalataya at magtiwala sa posibleng gawin ng Panginoon, amen po ba? Dahil unang-una is walang imposible sa mga bagay na gagawin ng Lord sa buhay natin, amen. And yun, gusto ko lang din i-share yung kay Peter, amen. Yung si Peter is that time is nasa bangka, ganun. And may mga iba siyang disciples na kasama niya at gaya niya. And that time is may malakas na bagyo at malakas na alon, amen po ba? At yun, nung nabasa ko yun is isa din palang battles yung pinagdadaanan that time ni Peter at yung mga iba pang disciples, amen po ba? And yun, hindi naging madali kila Peter at sa mga ibang disciples yung mga naging karanasan nila or yung mga pinagdaanan nila sa gitna ng bagyo at malakas na alon, amen. And yun, at some point is nakakita sila ng liwanag, ganun, na akala nila kung ano na yung liwanag na yun. And yun, bigla na lang nilang nakita si Lord sa ibabaw ng dagat at paunti-unti nilang nilapitan ito at yun, nagpakita si Lord sa kanila and sinabi ng Lord kay Peter is, "Come to me," amen. So, tinatawag ng Lord si Peter, amen po ba? And yun, parang sinasabi ng Panginoon na yung pagtataka or parang hindi naniniwala si Peter na totoong nasa gitna ng tubig or dagat si Jesus, amen po ba? Dahil kahit ako din nakakapagtaka or nanghinayang din ako na grabe pala na kaya palang maglakad ng Lord, amen, sa gitna ng dagat. Yun, parang nakaka-amaze lang na yun na wala palang imposible sa mga kayang gawin ng Panginoon, amen. And yun, tinawag ng Lord si Peter at inalalay ni Jesus si Peter at inabot yung kamay niya upang tawagin si Peter, amen. At yun, first is humakbang yung unang paa ni Peter sa tubig, and second is yun, nakatayo siya sa gitna ng dagat. And yun, parang nagkaroon ng doubt si Peter sa sarili niya na parang kinakabahan siya, na parang inisip niya na hindi niya kaya, na baka mabigo lang siya, amen. And that time ay nalunod si Peter, amen po ba? Pero
Anong ginawa ng Lord? Hinabot ng Lord si Peter sa tubig. Amen po ba? Hindi niya hinayaan si Peter na malunod. Amen. So, yun, grabe lang talaga ang Lord na kapag talaga nagtitiwala ka sa Kanya, amen, hindi Kanya talaga pababayaan. Amen po ba? Yun, ah, parang tayo bilang tao na minsan nakakaroon din tayo ng doubt, minsan iniisip natin na mabibigo tayo, na mafe-feel tayo, na um, natatakot tayo sa pwedeng mangyari, amen po ba? Pero kapag talaga nandun yung tiwala mo, nandun yung lakas ng loob mo, amen. Hin- nan, Unang-una is si Lord yung magbibigay ng kalakasan sa'yo. Si Lord yung magre-remind or si Lord yung magbibigay ng strength para mas tumatag yung loob natin, para mas lumakas tayo, para mas magtiwala tayo na yung mga inaakala nating bagay na imposibleng mangyari is posible pala. Amen. Kapag si Lord ang gumalaw sa buhay natin. Amen. And yun, napaka-reminder talaga ng verse na ito sa atin dahil every trial sa life natin is walang posible sa pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Amen po ba? And I know na mapapasa natin lahat ng mga problemang meron tayo at yung mga iyak, yung mga nararamdaman natin, yung mga bigat. Amen po ba? Dahil sabi nga doon sa isang verse sa 1 Corinto chapter 10 verse 13. Amen. Lahat ng pinagdadaanan natin is may purpose. Amen. At may gagawin ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? And sabi din doon sa isang verse is hanggat nabubuhay tayo, may pinapagawa pa ang Lord. Amen po ba? At kailangan natin gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. And yun, bawat laban natin sa mga problema, bawat laban natin sa buhay, ano man yung kakaharapin natin, ano man yung mga kinakaharap natin, laban lang tayo at magtiwala, manampalataya, at magtiwala sa posibleng gawin ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon at kasama natin ang Lord sa bawat problema o sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. Amen po ba? And yun lamang po, to God be all the glory.